We'll now proceed with shot ballistics. Pagka po shot, yan po ay shotgun. Ang pinag-aaralan po dyan ay spreading and trailing. Spreading po means yun pong pagtakbo ng bala. Kaya po pwedeng i-determine yung possible distance kasama po noong tatakbo na kasama ng bala. Yun pong meron po kasing plastic yan na nagtutulak doon sa shot. Yun po ay magpapakita kung saan nakatayo, kung magkano ang layo. Noon pong bumaril doon po sa tinamaan. Ang tawag po doon ay wad. Meron po kasi yung wad. Kaya po kasi yung nagtutulak doon sa bago mag-spread, kaya po ibabagsak. Then wound ballistics, yan po ay bahagi ng pag-aaral on the effect of the projectile or bullet on the target, specifically on person. Kasi pag sinabi pong wound, sa tao po yan. Kaya po ang pag-aaral dyan, ayun pong effect ng projectile, kung yan ay tutok, kung yan po ay ganong kalayo, gayon ang trajectory, what will be the effect of the projectile on the target? Kasi pagka po tutok, irregular po ang tama. Lalo na po sa ulo kasi meron pong buto o bungo. Kapag po sa laman, malaki po ang tama niya kumpara doon sa may distance. Pag may distance po, hindi po malalaman, hindi po agad makikita, that is the right term, kung nasaan ang point of entry kasi siya po ay makaipot. Ang makikita mo, akala mo pasa. Ang blood po is not profusing or hindi bumubugalwak. Using lang, umaagos lang. Pero ang point of exit is greater in diameter, malaki. General po yan. Pagkatapos, ang blood po is oozing. Ang blood po is oozing. Another po, kapag ka po tutok, may colorization. Color po means parang may kwelyo. Pasa. Kasi yun po yung tubo ng baril. Yung pagkadiin, pagkaputok, yan po yung mag-create ng pamamasa. Meron pong parang color. Contusion color. Ang tawag po ay contusion color. Pag yan po ang pinag-aralan, ang tawag po dyan ay wound ballistics. Then technical definition po ng projectile. Ang projectile po, sabi po dyan, ang firearms po. Kahit po yan ay sa bagong definition ng legal definition, pares lang po. Any instrument used for the propulsion, pagpapatalsik po ng bala by expansive force of gases coming from burning gunpowder. Basta po, nagbubuga ng bala dahil po sa gas, dahil sa pagkasunog ng gunpowder, ang ginagamit po dyan na instrumento ay firearm. Whether legal, definition po yan, or technical. Iisa na po. Wala na po yung distinction. Then, two classes of firearms. General po according to barrel construction. Smooth bore. Ito po ay bahagi ng board exam nyo. Parang dalawang tanong ang magagaling dito sa classes of firearms. Dalawa. Smooth bore. Yan po yung walang rifling, so walang lance and grooves. Kaya po ang bala niyan pellets. Ang bala po niyan pellets. Example po niyan shotgun. Musket po hindi na po nag-i-exist ang musket kasi ang musket po ay sinaunang baril. Single loading firearms.
Yan po yung sinuuna. Then rifled bore. Pag sinabi rifled, may lance and grooves. Yan po yung pistol, revolver, yun pong shoulder firearms or long firearms. Lahat po yan. Basta po nagtatalsik ng isang bullet. Yan po ay may rifled board. Yan po yung dahilan bakit pwedeng makilala ang pinagmula ng baril sa pamagitan po ng pag-examine ng fired bullets. Pag smooth bore, ang smooth bore po, ang kanya pong pagkilala ng firearms. Yun pong firearms identification is through shell identification, hindi po bullet identification. Shell identification. Kasi wala pong makikitang rifling mark or land and groove marks doon po sa iyong bala. Kaya po hindi na gagamit ang bala sa smooth bore para po makilala kung saan ito nanggaling. Pero doon po sa shells, yan po, pwede po yang makilala. Kaya po mahalaga kapag smooth bore tulad po ng shotgun, mahanap kung nasaan ang fired shells. Then main type of firearms. We have artillery. Technical classification po ito ha. Ang nagtatalsik po ng bala ang artillery, more than an inch in diameter. More than an inch in diameter. Whereas small arms, less than an inch in diameter. Less than an inch in diameter. Kapag po kasi legal, yan po ay small arms. Yun lang po ang pwedeng malisensyahan. Pero kapag po yan ay class, yun pong small arms na hindi na po class A, hindi na po yung pwedeng lisensyahan kahit po ang bala ay katulad lamang ng small arms. Hindi na po pwedeng lisensyahan kasi meron pong auto-loading capacity, auto-burst capacity. Meron pong automatic burst capacity yun. Pagkalabit ng isa, lahat ng bala, lalabas. Tulad po ng assault weapons. Tulad po ng Armalite. Yan po ay Class B light weapons. Hindi na po yun pwede. Hindi, Class A light weapons, hindi na po pwede. Kasi pang-militar lang po yun. At pag artillery, lalo pong hindi pwede. Kung ang bala po ay more than 100 millimeter ang size. Pagka po 7.62 millimeter, yan po ay depende kung ang classification is small arm or Class A light weapon. Pagka po small arms pwede, pagka po Class A light weapons, hindi na po pwede. Kasi may automatic po. Nandiyan po yung IRR 10591. Anong definition ng ammunition? Dapat po kompleto, gunpowder, cartridge case, primer, and bullet. Dapat po magkakasama sila. Yan po, bullet, gunpowder, cartridge case, primer. Remove one. There will be no violation of illegal possession of ammunition under 10591. Pag nawala po ang primer, kahit po present yung tatlo, hindi po yan mako-consider na ammunition. Okay. Kaya po yung kung wala po yung bullet, kahit po yan ay may cartridge case, it cannot be considered as ammunition. Then we have bullet, yan po yung protruding, yan po yung projectile propelled through a barrel. Pagka po yan ay practical and definition, yan po yung protruding part of an ammunition. Yan po nakaalsa. Then we have the cartridge case. Yan po yung nag-hold ng bullet, ng gunpowder at primer into one. Siya din po ang waterproof container ng iyong primer.
ng iyong powder, ng iyong charge, ng iyong bullet. After loading, it becomes a complete cartridge. Pagka daw na pagsama-sama yan, in a cartridge case, yun pong primer, powder, charge, or yun pong gunpowder and bullet, siya po ay ammunition na. Gunpowder po, of course, siya po yung nagpo-propel, nagpapatalsik sa iyong bullets. And then yan po ang primer igniter, tagapagsindi, tagapagsiga. Pakitandaan po, pag sinabing antique firearms, 75-year-old and above. Kung hindi man po siya, sabi po dyan, firearm which manufactured 75 years ago to the current date, but not including replica. Pagka po replica yan, hindi po yan mako-consider na antique firearm. Ang replica po ay ginaya doon sa baril 75 years ago. It should be an original firearm manufactured 75 years ago. Pangalawa po, yun po sinertified ng National Museum to be curio or relic of museum interest. Ang ibig sabihin po, bahagi po halimbawa ng history, okay po yan. Kasi kung yan po ay sinabi ng National Museum na yan po ay relic of museum interest. Yan po yung antique. Sir, kailangan pa baga pong i-rehistro yan. Opo, kailangan i-rehistro, pero hindi na po kailangan i-renew. And then we have antique firearms. Yun pong firearms derived from substantial part of its monetary value. Sobra na ang mahal kasi siya po ay noble, kakaiba, rare, bizarre. Yun po yung tatlo. Noble, rare, bizarre, kakaiba. Wala kang makikitaan noon. Or, siya po'y ginamit ng historical period. Ginamit ni Aguinaldo. Ginamit ni Bonifacio. Yan po ay antique. Pag sinabi po natin hand firearms, pinagita po natin yan, yung general definition, halos gayon din po yan. Refers to any handheld or ito po yung legal ha, legal definition. Legal definition. Any handheld or portable weapon, whether a small arm, light weapon, that expel or is designed to expel a bullet. Pag tinignan mo sa technical definition, any instrument that propel a projectile, yun na po ang definition noon. Iisa po ang definition. Kaya lang po dito, in-specify, small arm, light weapon. Kasi yan po ang dalawang classification sa legal ng baril. Small arm na pwede lisensyahan, light weapon na hindi pwedeng lisensyahan. Pakitandaan po ng new definition, possession of barrel, possession of frame, alin man po dyan ha. Yun po no'y parehas frame at receiver. Constitute firearms. Kaya pag nahulihan ka ng barrel, yan naman po'y luma na. Matagal na yan. Under the old definition pa po yun ng firearms. Illegal possession of firearms na po yun. Kapag yan po ang bago. Frame is yung body. Receiver, sir, pagka po pistol, hindi po frame ang tawag. Receiver. Pagka po yan ay mayroong kakayahan na mag-autoload, receiver po ang tawag. Hindi po frame. Pagka po 38, frame po ang tawag. Pares po yan ni receiver. Alin man po dyan, kahit po wala yung isa, firearms po ang ikakaso sa iyo ay illegal possession of firearms. Small arms, yan po yung binanggit ko sa inyo that can be the subject of registration, that can be owned by a licensed person. Yan po ay tumutukoy sa mga sumusunod. Handgun,
pistol, revolver, rifle. Pag po rifle, maliwanag po yan na, kahit po small arms, yan po dapat ay walang capability of automatic burst. Kahit pa po small arms, may kakayahan po ng automatic burst. Pag sinabing automatic burst, pag kalabit mo sa trigger, isang kalabit, lahat ng bala lalabas. Yun po ang ibig sabihin ng automatic burst. Hindi po yan pwedeng lisensyahan. Kahit po yan ay handgun. Kahit po yan ay rifle. Hindi po kasi makaklasify yan as a small arm. Yan po ay light weapon. Class A light weapon. Basta po Class A, yan po ay kahalintulad ni small arms. Ang difference lang po niyan, ayun po, ang light weapon ay may capability of automatic burst. Ang small arm, wala. Ang small arms ay classified into 3. Handgun, rifle, shotgun. Yan po yung kanyang classification. Kahit po ang shotgun ay anumang gauge, gauge 12, gauge 20, opo. Pag sinabi po natin gauge, yan po ay equivalent to caliber. Ang shotgun po, general po yan, ay either, ang kanya po caliber ay either gauge 12 or gauge 20. Bakit po hindi caliber ang tinawag? Kasi siya po smooth bore. Pagka po smooth bore, ang tawag po dyan ay hindi caliber. Ang tawag po dyan gauge, G-A-U-G-E. Sana po maliwanag yan. Magkaiba po, iba po ang gamit. Kapag po sinabing caliber, rifle bore. Rifle bore. Thermal weapon sight. Kapag po thermal weapon, battery operated uncooled thermal imaging device. Na iyan po, ang kanya pong purpose ay ito. Para po maging clear sa operator doon sa pagpapabaril, doon sa babaril, ang location ng target. Kaya po sinabing thermal, during daylight or from low to total darkness. Wala pong pinipili siya. Ano po yun, sir? Siya po kasi ay may red dot sign. Para po yung ginagamit kong pointer sa review center, gaindo. Kaya pag tumama yung red dot, kinalabit mo, tama. Ano po yun, sir? Pag may TWS, qualified po ang possession ng firearms. Qualified po ang possession ng firearms. License issued to individual, may type 1. Yan po pinakamababa. Pwede po magkaroon ng 2 baril. Pwede magkaroon ng rehistradong 2 baril. Type 2 po ay 5. Type 3 po ay 10. Type 4 ay 15. Hanggang 15 po yan. Hanggang 2, hanggang 5, hanggang 10, hanggang 15. Lampas sa 15. Yan po, type 5. Ang sinasabi lang po dyan, pagka yan ay more than 15, even less than 15, dapat po mayroon ka pong secured armory. Armory is bodega ng baril. Only small arms can be licensed or can be owned or registered by licensed citizen. Yan lang po pwedeng marehistro ng isa pong licensed citizen or licensed juridical entities. Juridical entities po ay kumpanya. Tulad po ng school. Required yan. Kung yan po ay criminology, required yan na magkaroon ng baril. Pwede pong magpalisensya ang school ng baril. Ang tawag doon, juridical registration, juridical license to own and possess. Then, a light weapon po ay
hindi po siya malilisensyahan kung bago. However, kung meron ka na pong license Class A light weapon, tulad po ng Armalite, sabi po ng IRR, magpapatuloy iyan na pwede mong irehistro. Ang ibig sabihin, bago nagkabisa ang batas na ito, may lisensya sa iyo yung Armalite. Hindi po yan pagbabawalan na ipagpatuloy mo ang pagpapalisensya dyan. Pakitandaan po na rin, ang treatment po ng baril ay hindi po karapatan, pribilehyo. Ay ano po yun, sir? Yan masakit. Bumili ka ng baril. Pag hindi mo na kayang lisensyahan, babawiin ng gobyerno. Nakakondisyon po yan. Hindi po pwedeng sabihin mong, ako bumili, akin ito. Hindi po. Kasi ang baril pagkakaroon po, pagre-restro ng baril, pagpapalisensya ng baril is not a right. It is a privilege. Pakitandaan po na rin, wala pong conversion from small arms, from conversion of registered Class A to small arms ay pwedeng magawa without approval of the Chief PNP. Ay sir, pwede pong ang small arms ay ipa-convert ko into Class A. Hindi po, ulitin ko, ang pwede lang ipa-convert ay Class A light weapon into what? Small arms. Para mairehistro mo. Pero kailangan pa rin po doon ang approval ng Chief PNP. Pero kung ang small arms ang ipako-convert mo sa Class A light weapon, that is a weapon with automatic bars, hindi po pwede. Bawal. Hindi po pwede. Bawal. Ang license po ng individual or juridical entity necessarily includes the license to possess ammunition. 50 pieces po. Except po, ikaw ay marksman. Ano po yun, sir? Ikaw po ay sports shooters ang lisensya. Pag sports shooter, it can be more than 50, but the maximum is 1,000 for each of the registered firearms. Kung ikaw po ay may dalawang rehistradong barel, ikaw po ay ang lisensya ay sports shooters, you can own up to 2,000 rounds of bullets. Pagka daw po mayroong meritorious cases, ang licensed sports shooter may request for more than 1,000. Pero subject po sa approval ni Chief PNP. Subject po sa approval ni Chief PNP. Pakatandaan po nito, kapag po ginamit, at ito po yung malimit na tanong, sa krimen ay loose firearms. Pag sinabi pong loose firearms without license, hindi po ito, basta po inherent sa commission of the crime. That is very important. Inherent to the commission of the crime. Kaya po doon sa, example lang po, doon po sa nasamsam na baril kay Tebes, yun pong nag-positive doon according to the PNP sa pagpatay doon sa gobernador, hindi po yun mapapasama sa kaso ng illegal possession of firearms kay Tebes. Mako-consider po yung aggravating doon sa pagpatay. Mako-consider po yung aggravating sa pagpatay. Provided if the crime committed with the use of loose firearms is penalized by law with a maximum penalty. Ano pong ibig sabihin? Kung yun pong
krimen na nagawa mo sa paggamit ng baril, ay mas mababa ang parusa, lower. Mas mababa po ang maximum penalty. Saan po, sir? So 6 years in 1 day hanggang 12 years. Yun po kasi ang kaso sa illegal possession of firearms. Ang ilalagay pong parusa ay sa illegal possession of firearms. Sa illegal possession of firearms. Yun po ang magiging parusa. Provided that further that if the crime committed with the use of loose firearms is penalized by a law with a maximum penalty of prison mayor in its minimum period. Sabi po dyan, punishable under the revised penal code for special use of which he or she is found guilty. Ang nagawa po niyang krimen para ma-consider yung parusa sa baril ay dapat presyon mayor minimum. Presyon mayor minimum po ay 6 years in 1 day to 8 years. If the violation of law is in furtherance or incident to or in connection with the crime of rebellion, insurrection, attempted coup d'etat, wala na po, absorbed, pinag-aralan na po natin yan. Hindi ka na po makakasuhan ng hiwalay na kaso ng illegal possession of firearms. If the crime is committed by a person without using the loose firearms, yan po, nahulihan ka ng droga, kinapkapan ka, nakunan ka ng baril, 2 kaso. Illegal possession of drugs and that of illegal possession of firearms. Yan po ang magiging kaso mo. Classification of cartridges. Ito po, 4. Yung sa baril, 2 lang. Sa cartridge, 4. 4 po magiging tanong dito. Pagdating po sa classification of cartridge. According to location of primer, needle fire cartridge. Wala na naman po ito eh. The primer is placed in the base of the bullet. Base of the bullet. A long, sharp firing pin is first the paper or foil case to reach the primer. Kaya po yung primer po niya nasa loob. Kaya sabi needle fire. Ito. Kaya po yung kanyang, kaya sabi needle fire, yun po kanyang firing pin ay long, sharp firing pin. Yun po yung needle. Papasok po siya dito. Yan naman po ay hindi na uso. Then, tip fire cartridge. Copper case nipple containing the protruding cap through which the whole rear, the bridge to the block, to struck intonate the by the falling hammer. Tailfire. Pagka po tailfire ay opening of rifle for loading is compressed with springs. Once the rifle has been loaded on the breech, yan na po. Trigger, sabi doon, in the operation of the trigger to crush the underside of the block. Yan po, katulad din ni pinfire. Siya lang tail sa likuran. Ito po, pinfire. Ito po yung hitsura. Yan po ang hitsura. Yan po ay pinfire. Yan po yung una na na-develop na uri ng firing pin, ng bullet or cartridge. Wala na po yan. Kaya po sabi diyan, the first cartridge of self-loading type developed by Lapax of Paris. Then we have rimfire. Ito po ang rimfire.
Yan po ay sa ngayon nag-exist sa 22. Nag-22 po na bala. Rimfire po yan. Lahat po na naiwan ay centerfire. Lahat po na naiwan ay centerfire. Kaya po pag 22, hindi po pwedeng i-reload. Kasi hindi po siya centerfire. Ringfire po ay halos parehas ni rim. However, yan po ay circular hollow ring. About 1/3 of the base of the cartridge. Ang ibig sabihin po, pabilog din yan, pero almost 1/3 ng base ng cartridge ay meron pong primer. Mayroon pong primer. Tawag po dyan, ring fire. Then, yan na po ang uso ngayon, center fire. Then, we have the volcanic fire. Yan po ay 1854 pot. Yan po ay halos katulad nito. Katulad din po niyan. Ito po yon. The cartridge was a mini ball with a base cavity filled with propellant. The paper disc holding the fulminate pellet is closed at the back of the base. This type of cartridge is similar to needle fire. Yung description yan. Center fire, yan na po yung uso. Ito po yon. Siya po yung uso ngayon. Almost all firearms except 22. Ang 22 po kasi ay rimfire. Then types of firearms, at according to types of firearms, we have revolver and we have pistol. Pag revolver po, pakitandaan po ito, ang kanyang puwitan, yun po kanyang rim, mas malaki sa body. Ito po kasi yung basiyo. Mas malaki po siya sa katawan. Yan po ang ibig sabihin ng revolver cartridge. Kapag po naman pistol, ito po pantay. Kung hindi po pantay ang base, ito. Ay halos kasing laki siya ng katawan. Or mas maliit siya kaysa katawan. Kaya pag nakakita ka ng bala na mayroon pong, sabi po dyan, malaki ang rim, yan po ay pang revolver. Pero kung pantay o mas maliit pa ang base, pistol cartridge po yan. Reason, sa pistol po magazine. Kapag revolver po sa chamber. Assault rifle, basta po may baywang yan, meron pong neck, kung tawagin, kalimitan po dyan, assault rifle, tulad po ng Armalite. Ano po ibig sabihin ng bait po nakaganyan, bait po mayroong parang balikat or shoulder. Meron po niyan para po mas madami ang bala. Para po ma-accommodate ang maliit na bala at maraming gunpowder. Maraming gunpowder, maliit na bala. Kaya po yun ay ang katawan ay meron pong bottle shape. Tulad po ng bote. Then we have shotgun cartridge. Ito po yun. Then we have caseless cartridge. Wala na naman po yan. Ito po. Wala pong basiyo. Pero, uri po yan ng cartridge case. Nandito po ang parts. Ito po yung ogive. Yan, ito.
Diyan po mamarkahan. Pag po deform yan sa puwit, dito po ang marka. Ang marka po ay initial and date of the recovery of the evidence. Paano po, sir, kung test bullet? Ilalagay po sa ogive. Sample po, ang last digit ng serial number 9. Ilalagay mo yan sa ogive. Yun pong number 9. Indicating na serial number ng barrel ay nagtatapos sa 9. Then, do not put marks on any of the parts of the bearing surface. On any of the part of the bearing surface. Yung pong canelure, yan po yung kung saan yung iyong bala ipinipisil yung basiyo. Para sir, yun naman hindi ganyan kalaki, kaya pinakikita. Para pag napisil dyan, nakalak na ang iyong basiyo. Hindi na pwede siyang ikibo. Waterproof na rin po siya. Kaya po yung nagpapatibay. Kaya po siya ay nagpapakatibay. Canelure po yan. Then according to case, yan po rim, I have mentioned that to you. Yan po ay mga baril na mayroon pong tulad po ng revolver, may cylinder. Basta po may bola or cylinder, rim po ang ginagamit. Dati po, pinakamalakas na baril, caliber 44 Magnum. Yan po, revolver. Yan pong bala niyan ay mayroong rim, puwit. Puwit. Then, rimless. Ngayon po, sir, ang pinakamalakas na bala. Ang pinakamalakas pong baril ngayon o bala ay caliber 50 Magnum, Israel made. Then we have rimless. Rimless po. Ibig sabihin po niyan, equal. Pag rimless, equal. Equal po yung diameter ng body at saka ng cartridge case. At saka po noong rim. Equal. Then same rim po. Sir, saan po ginagamit yan? Ginagamit na po yan sa may magazine. Caliber 30, .06. Caliber 27, caliber 30, .8. Ang mga yan po ay rimless. Same rim is slightly greater po ang diameter ng rim kumpara sa body. Ang rimless po equal. Ang same rim is slightly greater. Ang diameter ng iyong rim kumpara doon sa iyong body of the shells. Then belted po. Yan po sa Magnum. Pagka po ang Magnum ay may bala, may pinakasintron. Ito po ang lumabas na nagdaan ha. May pinakasintron. Yung sintron pong yun, para po bumukwa ang basiyo. Kasi pagka po sinabi Magnum, may extra power. May drawing po yan. Yung drawing yun, huwag mo kalimutan kasi yun po lumabas ng last board. Then rebated. Ang rebated po, mas maliit ang katawan. Ay mas maliit po ang rim kaysa katawan. Sexy. Caliber 45 is an example. Ito po yung lumabas na picture. Nung nagdaang board. Nagsasalarawan po. Ano yung rim? Anong rimless? Anong semi-rim? Anong belted? Anong rebated? Pag sinabi nating rim, mas malaki puwet. Pang revolver ito. Malaki ito. Rimless. Yan po.
equal. Pag same rim po, yun po, pantay. Pag same rim po, mas malaki na konti ang rim sa body, belted, ito po yung belt. Pagka po same rim is slightly greater. Pag rimless, equal. Pag rimless po, equal. Equal po pagka rimless. Pakitingnan lang po yan. At pagka po belted, ito po ang belt. Yan po ay pang magnum. Rebated po is smaller ang rim kumpara sa body. Then principle of firearms identification. Refined tool marks po identification. Bakit po, sir? Ang paggawa po ng barrel, siya po kasi nagiging batayan ng identification, ay produkto po ng tool marks. Produkto po ng tool marks. Kaya po ang tawag dyan, pagka firearms identification, refined tool marks. Eh bakit po, sir, nagkakaroon ng individuality? Eh hindi naman po, pag tinignan po ay glass-like. Para pong salamin ang loob ng barrel. Hindi po nakikita at nararamdaman, hindi po nakikita ng mata, hindi nararamdaman ng kamay na mayroon doong imperfection. Minute imperfection. But because of the principle po ng ano, wala pong pwedeng magka-eksakto na parehas ang ginawa ng tao. Wala din pong perfect na ginawa ang tao. Magagawa niya semi-perfect, pero yung perfect na salita, wala po yan. Kaya po, glass-like na may naiwan pa pong imperfection doon na hindi mararamdaman ng kamay, hindi makikita ng mata. Yan po yung basihan ng identification. The natural wear and tear of the tools involved. Yun pong paggawa ng barrel. Ang una po, barena. Therefore, ang barena po mas matigas kaysa doon sa bakal na gagawin mong barrel. Ano man po, tandaan po ito, ano man po yung katangian ng barena mo, lilipat lamang iyon sa barrel mo kasi mas malambot po ang barrel mo. However, in the process po ng paggawa ng tools ng barrel, pwede pong magkaroon ng natural wear and tear. Matanggalan ng kaunti. Mabungi ng kaunti. Yan po, lilipat labang sa iyong barrel. Kaya po kasama ang natural wear and tear. Yun pong natural na pagkasira, pag-deteriorate ng iyong tools. Ang barrel po gayon din. Habang natagal mong ginagamit, may wear and tear yan. When the soft surface comes into contact with a hard surface. Ano po yun, sir? Kapag po yung malambot ay napalapat sa matigas. Lilipat po ang impression or scratches or irregularities of the hard surface to the soft surface. Kapag po naglapat ang soft at hard surface, kapag po ang bala ay lumapat sa basiyo, ay lumapat sa barrel, pag ang bala ay lumapit o lumapat sa barrel, lilipat po ang katangian ng barrel kasi siya po ang hard surface papunta sa iyong bala. Kaya po yung bala mo, anuman ang individual characteristics nung unang bala na pinalabas dito, yun din po ang susunod na bala na katangian niya. Yan po ang hahanapin. Yan pong individuality na yan. Yan po ang binigit ko. No two things are absolutely identical. Wala daw pong bagay na eksaktong-eksakto magkapareha because of the prior condition. Then marks found on fired bullets. We have landmarks. Pakitandaan po ha, ang land po ang
depressed. Ang land po ang ukit. Ulitin ko. Marks found on fired bullets. Ang isa po, landmarks. Ang landmarks po ang may kanal. Siya po ang mababa. Kasi siya po ang mataas. Pagka naman binaliktad, pag itinanong sa iyo, ay pagka land ng iyong baril. Anong katangian nun? Elevated yon. Kaya pag pumunta ka sa baril, sa baril, mataas siya. Pero pag pumunta ka sa bullet, lubog siya. Kanal siya. At yung po nakaalsa sa iyong bullet, fired bullet, we're referring to fired bullet. Siya naman po ang nakaalsa ngayon. Pero pag tiningnan mo doon sa loob ng baril, siya po nakalubog. Kaya po ang primary na basihan ng identification ay individuality of landmarks. Kasi siya po yung nauukit. Kaya po, mas madami siyang individualities na makikita kumpara sa group marks. Dahil ang group marks po ay hindi nauukit. Kasi ang bala po, ang sukat sa group. Hindi po sa lance. Kaya po pag tinignan mo, pag itinanong sa iyo, mas malaki ang bala kaysa barrel. The answer is yes. Kasi ang caliber ng barrel ay sa opposite lance sinusukat. Opposite lance. Ang bala po ay sinukat sa opposite grooves. Kaya po yung airtight, yung tuwid na tuwid ang takbo. Then we have skid marks. Ang skid marks po ay forward movement of the bullet. Yan po yung direct motion. Yan po ang initial movement of the bullet. Maliwanag po ha. Initial movement of the bullet. Yan po skid marks. Direct motion. Pagdating po sa iyong lancing grooves, rotating na po. Stripping, sir. Ang stripping po ay makikita sa revolver. Makikita po sa revolver. Bakit po, sir? Loose na po kasi. Yan po ay fired through loose pit barrel. Loose pit. Ibig sabihin po, I'm very sorry for that statement. Both revolver and pistol, basta po lumana because of natural wear and tear. Stripping po, yun pong bala ay tumakbo sa bahagi ng barrel na sira na ang lance and grooves. Kalimitan po lance yan, tangos. Kaya po sa halip na umikot, i-strip siya. Sa halip na umikot, i-strip. Strip is mapupunit. Mapupunit. Pero pwede rin po siyang makita, ulitin ko po, pwede rin po siyang makita sa revolver. Kung yun pong cylinder ay loose or worn out na, hindi na po tumatama ng eksakto sa barrel. Kaya pagpasok ng bala doon sa barrel, mapupunit muna siya. Kasi hindi po eksakto ang butas ng barrel at saka po ng iyong cylinder. Kasi may kalog, sabi ng matanda, may kalog. O yan po, pwede po magkaroon ng stripping marks. Bukod po, doon sa sinabi ko sa inyo na ang barrel ay worn out. Ibig sabihin ng worn out, sa tagal nang ginagamit, natangos na. Mark found on shell. Pagka po itinanong
among them, ano ang pangitang-pangita na individual marks. Ang pangitang-pangita po dyan, strip or stripping marks. Hindi po kasi lahat ng baril meron yan. Kaya po madali ang makita as individual characteristics. Pero kung ano ang basihan, kung sasabihin mo alin ang pinaka-basihan na pangunahin para hanapin ang individuality, ang sagot po, landmarks. Ang sagot po, landmarks. Siya po ang pinaka-accurate. Siya po ang laging nagiging batayan. Mark Ponson fired shell. Makikita po ninyo, ang likod naman ng shell ang iyong dapat i-preserve. Yung pinaka-base. Yung kung saan naroon ang rim. Kung saan naroon ang rim. Siya po ang dapat mong i-preserve. Kasi naroon po ang identifying marks. Tulad po ng breath space markings. Breath space markings. Firing pin marks. Firing pin marks. And the other one is the shearing marks. The secondary firing pin marks. Mark pounds on fired bullets. Straighted. Ano po yan, sir? Common po yan sa cartridge case that have passed through the action of auto-loading or repeating firearms. Yan po ay makikita sa tagiliran ng basiyo. Yan po ang straighted. Actually, pag-ikot po kasi ng basiyo, yun po tinutukoy dyan. Pag-ikot po niya, makikita mo may straighted marks. Then we have the impressed marks. Sir, iba po ang straighted action mark na yan kaysa doon po sa lance and groove. Opo, iba po yun. Rotary po ang motion noon. Rotary. At ang dinadaanan po noon ay lance and grooves. Hindi po katulad ng basiyo. Then, impress. Kung ang straighted ay paikot, yun pong impress action mark, pabangga. Kaya po yung nasa tagiliran, straighted. Pero, yun pong nasa puwitan. Kung saan makikita ang breath space markings. Kung saan makikita ang iyong firing pin, ang iyong shearing marks. Lahat po yon impress action. Maliwanag po ha. Lahat pong yon impress action. Kaya ako itatanong sa iyo, anong halimbawa ng impress action? Firing pin, breath space markings. Isama mo pa ang shearing mark. Ang impress po, pahampas, papalo. Ang straighted po, paikot. Sana po maliwanag yun. Kaya po yung straighted sa tagiliran. Ang impress po sa puwitan. Yan po yung baliktad sa bala. Ang bala po, madami straighted marks. Wala po yang impress. Then we have chamber marks. Chamber po, from the word chamber, yan po yung cylinder. Then firing pin, alam na po natin yan. Then we have the shearing marks, secondary firing pin. Kaya po minsan, yung iyong firing pin marks, parang may buntot. May extra. Yung extra yun na matatagpuan sa tabi, na mas mababaw ang tama. Ang tawag po doon ay shearing mark. Kung bakit po nagkaganyan, ang bala po pauna, ang basiyo po, malakas ang takbo patalikod. Hindi pa po nakakatago ang firing pin. Nandiyan na ang iyong basiyo.
Kaya yung alsa na kaunti na firing pin ay tatama po uli sa cartridge case, sa puwitan. Yun po ang searing. Extractor po, ejector po. Ang extractor po ay automatic firearms, including that of ejector. Ang extractor po ay nasa tagiliran ng iyong rim. Nasa tagiliran ng iyong rim. Ay ang ejector po, nasa puwitan. Nasa puwitan. Na medyo tagiliran, malapit. Hindi yun nasa tagiliran, malapit sa tagiliran. Kasi yun pong extractor, babatakin niya. Doon niya babatakin sa iyong may rim. Whereas, ang ejector, patatalsikin niya ang bala. Tatama ng padaplis ang iyong bala sa nakaalsang metal. Para po yan, itapon ang bala, ang basilyo palabas. Then we have magazine lips marking. Kung meron pong tinatawag na chamber mark, yun naman pong magazine fed firearms ay may magazine lips marking. Kasi yung magazine po niyan ay meron pong korte na papasok para huwag pong magtalsikang pataas ang bala kasi may spring po yun sa ilalim. Kaya po ang bala kapag iniload ay hindi po pataas, pauna na pataas. Kasi doon po siya dadaan, hindi po sa ibabaw, sa unahang bahagi ng iyong itaas ng magazine. Then we have the breech space markings. Yan po yung pangunahing nagiging batayan ng firearms identification through comparison of your breech space. Ang breech space po ang pinakahuling bahagi ng iyong baril. Sir, bakit po nagkakaiba pa ang breech space? Katulad din po ng barrel. Kahit anong gawin mo na policing, hindi yon mawawala ang minute or microscopic na individuality or imperfection. May maiiwan at maiiwan. Sapat po yon para magkaroon ng basihan ang firearms identification using your fired shells. Ito po yung ejector. Yan po yung tatama sa nakaalsa na kaunti na bakal para tumalsik. Ang extractor po yung nasa gilid na gilid. Hindi po puwit ang gilid, gilid na gilid. And then we have the firing pin. At makikita mo dyan, marami dyan na marka. Ang tawag doon, breech space markings. Yan po pinagkukumpara. Plus characteristics po, bore diameter. Pag sinabi nating bore diameter, ito po parang apat na tanong. Bore diameter, yan po yung caliber. Kapag po European, millimeter. Pag po American, inches. Kaya po yung 38 inch po yan. Sa Amerika po yan. Pero pagka sinabi mong 9 millimeter, sa Europe po yan nagsimula. Kasi sa kanila po, English ang ginagamit na caliber 9 millimeter. Caliber 45, caliber 38. Yan po ay American. Pakitandaan po, ang bore diameter po is measured between two opposite lands. Paano po kung add 5, 7, siyam? Ang pinagtatapat po dyan ay isang lands opposite groups minus the height or the depth of the group minus the height of the lands or
depth of the groove minus. Yan po ang magiging bore diameter mo. The number of land, meron pong 5, meron pong 4, meron pong 6, meron pong 8, so on and so forth. With lapad po ng land, lapad po ng grooves. Pangkaraniwan po, 2 beses na malaki ang grooves kaysa lands. Bihira po yung equal. Bihira po ang equal. Ang equal po, kalimitan, mga 4 lang. Mga 4 lang ang lands and grooves. Equal po yan. Direction of the twist, pakaliwa, pakanan. Yun pong twist na yon. Yung twist, yung paikot. Yan po ang nagdudulot ng gyroscopic motion. Gyroscopic motion ay mapakatining na pag-ikot ng bala during its flight. Kapag po ang barrel ay worn out o kaya po yung maluog ang bala, magkakaroon po ng unstable movement of the bullet. Yan po ang tawag ay yaw. The unstable movement of the bullet. Ang mga dahilan yan, worn out barrel. Ang dahilan yan, mas malaki ang barrel, mas maliit ang bala na ginamit sa barrel. Then the depth of the groove is the height of the land. Maliwanag po ha. The depth of the groove is equals to the height of the land. Then pitch of riflings, ilan pong beses umikot. Kung pakanan yan, nakailang ikot. Kalimitan po, isa lang. Kalimitan po, isa. Meron pong 2 o 1.5. Yan po, mapakaliit ng caliber. Napakaliit ng caliber. At napakaliit din po ng lance. Ano po, sir, pagka ang pitch of rifling ay nakadalwa, mas matining po ang bala. Mas matining po ang bala. General po, are. Yan pong stayer. 4 po ang lands and grooves. Ang direction po right. Ang grooves po is equals to land. Yan po, pantay ang lands and grooves. Smith and Wesson type. 5 to the right. Grooves equals to land. Grooves equals to land. Browning type. Browning type. Yan po madami. 6 po ang lands and grooves. Ang direction po ay right. Groove is 2 times larger than land. Groove is 2 times larger than land. Yan po, Browning type. 6 to the right, groove is 2 times larger than land. Yan po yung Browning. Opposite po of Browning, 6 to the left. Groove is 2 times larger than land. Kay Colt type. Kaya po pag key-Colt, madaling mahuli. Kasi siya lang po ang nag-adapt ng pakaliwa ang twist of rifling. Webley po, 7 po. To the right, grooves is 3 times larger than land. Ang Army type po ay 4 to the right. Grooves is 3 times. Hindi po 2 times. Kalimitan 2 times. Yan po, 3 times. Pero makikita mo, ang pagkakaiba ni Stayer at saka ni Army. Si Army type ay 3 times larger ang groove over land. Kay Stayer po, equal, pantay. Please look at it. Inyo pong tingnan. Kasi may kukunin pong mga tanong dyan. Ang tawag po dyan, class characteristics. Individual characteristics
Ito po ang basihan ng firearms identification. Maliwanag po ha. Ito po ang basihan ng firearms identification. Yan pong individual characteristics. Ito po'y beyond the control of man. Random. Hindi pare-parehas meron. Bakit po, sir? Ito po'y resulta ng imperfection ng natural wear and tear noong proseso. Yan po. Their existence in firearms is brought by tools. Kaya nga, tools identification. Tool marks. And sabi po used in the manufacture resulting into the wear and tear. Sometimes abuses, mutilation, napunit, corrosion, kinalawang, erosion, and other fortuitous causes. These characteristics are generally found in the interior surface of the gun barrel. Yun po yung basihan na ng firearms identification, individual characteristics. Bullet holes in a glass. Pag sinabi po natin bullet hole in a glass, kung bakit po yan ay yan po ay sa chemistry eh. Kaya lang po, yan po ay physical identification. Anong ibig sabihin po, sir, ng bakit po ang glass, ang bullet hole in a glass ay pinag-aaralan? Kasi, kung may glass po, may nagbaril ang dalawa na grupo. Ang isa nasa loob, ang isa nasa labas. Parehas siya magsasabi, nauna po eh. Yung nakatambay dyan sa labas na yan, mamaril. Nagtanggol lang po kami sa aming sarili. And sabi naman ng tagalabas, hindi kayo, hindi kami nauna. Kayo. Kayo. Kayo una nagpuputok. Yan po, mahalaga ang bullet holes in a glass. Because it will determine between the two groups, he who is telling the truth. Sa dalawang grupong yon, sino nagsasabi ng totoo? See? Kaya po mahalaga ito. Pakitingnan po nito. Ang bullet hole po, dalawang uri. Ang isa po, radial. Ang radial po ay radiating outward from the point of impact. Therefore, halimbawa po ito yung bullet hole. Yun pong paganyan, palabas. Yan po ay, ang tawag diyan ay radial. Maliwanag po sinabi ko. Yun pong perpendicular. Yun pong circular. Ang tawag diyan secondary prime fracture. Ito po, primary. Yan ang mauna. Yun pong concentric, secondary. Sila po yung pabilog. Yan po yung manipis. Yan po yung manipis na pabilog. Okay? Pagka po ganyan, secondary fracture. Ang tawag po dyan sa guhit na yan, yan po ay concentric. Yun pong palabas, yung outward, palabas, primary, radial. Ito yung radial. Ito pong dalawang ito. Tama nung ibang katulad niya, radial. Ito po, kasama ng katulad niyang circular, concentric. Paano pong malalaman sa pagitan ng dalawang tama ng bala sa glass, alin na nauna? Ito po yung primary consideration dyan. Example po, may bala dito. May pumasok na bala.
Pagka po papasok ang bala, matalas po yung paloob. Pag po palabas, medyo smooth. Pero matalas din kasi salamin yan eh. Ito po talagang irregular ang shape. Ngayon, alin ang nauna sa dalawa? Pag-aaralan po dyan ang radial at concentric crack. Okay? Pagka po pinag-aralan yan, once they are studied, titingnan po ito and yung pinakadulo. Titingnan po yan. Kung yan po yung huminto, doon sa radial or concentric crack nito, ito po ay bullet hole letter A. Ito po ay bullet hole letter B. Ito yung galing sa labas, ito yung galing sa loob. Okay. Pag tiningnan mo dyan, ito pong radial crack na ito, hindi lumampas dyan. Ito po, hindi rin lumampas dyan. Even this one. Kaya po, ang unang namaril dyan, tagaloob, yun pong bullet hole A. At ang pangalawa pong nagpaputok dyan, ay yun pong bullet hole B. Kaya po mahalaga yan pagdating sa firearms identification. Collection po ng physical evidence. Una po, prinsipyo po ng inyong TDI ito, collect all articles. Basta po may pagdududa kung relevant ang ebidensya, collect them. Wala pong magbabawal na hindi mo yan, wala pong magbabawal na hindi mo yan isama sa iyong mga ebidensya. Pero pag hindi mo nakuha, wala na pong magiging value iyon. Kasi, posible na po yung na-contaminate, posible na po yung nagkaroon ng mutilation. Okay. Evidence may show or indicate whether or not a crime was committed or connect to some particular person. Therefore, makikita po ninyo, kahit sa firearms, magpapakita po yan, ano ang krimen na gawa. Ipakikita rin po niyan yung posibleng tao na gumawa. Bakit po, sir? Yun po kasing suspected firearms. At saka po yung mga fired shells, fired bullets, yun pong makukuhang test shells sa suspected firearms ay pwedeng pagkumparahin. Para sabihin mong yung baril na nakuha sa suspect nung siya'y maaresto pagkatapos ng krimen ay siya ding baril na ginamit sa nasabing murder case, homicide case. Kasama po sa mga dapat pong kolektahin ay suspected fatal gun. Hindi naman po pwedeng sabihin fatal gun agad. Hindi mo naman kasi nakita ang yun ang ginamit. Yan po, kayang i-identify kung yan ang fatal gun o hindi. Then, fired bullet, fired shell, metal fragment. Kasi pag po ang ginamit, hollow point, magkakahiwa-hiwala yan. Collect as much as there are fragments in the crime scene. Then, broken glass, holster, magazine, cartridge, gloves, and mask. In the collection, designate one officer who will collect ballistic exhibits.
Do not mutilate, do not alter, do not contaminate. Then, pakitandaan po, sketch and photograph the crime scene. No photograph. There cannot be a proof on the genuineness and authenticity of the said ballistic exhibit. Ano po yung genuineness and authenticity? Na kinuha mo yon, nakuha mo yon sa crime scene. See? Yan po, tinumpo nyo. Yan ang magiging tanong ngayon dyan. Doon po sa ibinibintang doon kay Tebes. Dan sinasabi ng PNP, may nakuhang baril sa kanya, na yung baril na yun nung i-cross-match, ay nagpapakitang yun ay kasama sa mga baril na ginamit sa pagpatay doon sa gobernador. Yan po yung magiging point of question. Yung sinasabi niyong bala, nakuha ba ninyo yun sa crime scene? Maliwanag po yan. Kasi pag hindi po yun napalabas, pwede pong nagkaroon ng switching. Switching is pagpapalit. Ano po ang papatunay doon? Photograph. And then, markings, no, kumuha ng ebidensya. Plus, sketch. Plus, testimony of witnesses. Kasi pagka po yung nasira ng depensa, wala nang bisa kasi hindi na po kapanipaniwala, nakakapagduda na po yung ginawang examination. Baka yung balay hindi galing sa crime scene. Kaya po mahalaga, yun pong photograph, sketch, testimony of witnesses, and markings. Then photograph the articles before removing. Please do remember the word, do not touch or move any object rule. In cases, if the fired bullets lodged in an object, ibig sabihin po nakabaon sa isang kahoy yung bala, dapat po'y hindi ito persayang hugutin. Dapat pong kumuha ng distillador, screwdriver, or chisel, yun pong pait. Singitan muna sa dalawang direksyon yung kahoy at palaglagin, huwag plaisin ang bala. Siguraduhin lang sasambutin para huwag po magkaroon ng additional marking. Binanggit ko na po siya, if bullet has broken into pieces or fragments, secure as many as possible. Then when collecting physical evidence at the crime scene, please take note of the following. Pinakamahalaga po, serial number. Kung tatanong sa iyo, anong serial number ang pinakamahalaga? Because it will make the evidence specific. It will make the evidence unique. Hindi pwedeng makalintulad ng iba. Types of firearms, the caliber, condition of firearms, nakakakbaga siya, kung pistolize yan, nung makuha mo, saan mo siya nakuha? Paano? Then position of firearms relative to the body of the victim at the scene. Then other details. Dapat po itong ilagay ng investigador sa kanyang police investigation notebook. Then when bullets are found, the following shall be noted. Ito po, pakitandaan po, firearms. Ang susunod po, bullet. Type, caliber, shape, metal, or bullet fragments, place and date of recovery. Place and date of recovery. The same po. It can be only collected after recording. Photographing, sketching, note-taking, kasama po yun na i-consider. Then when shell, the same po, number of shells, caliber, trademark or brand,
Makikita po yon doon po sa marka sa likod. Yun pong naka-stamp. Yun pong naka-stamp. Yun po doon makikita yung trademark or brand, sinong gumawa. Then, ilalagay po sa iyong notes saan nakita ang batiyo. Pakitandaan po sa koleksyon ng evidence, use handkerchief. Hindi po babalutin ang baril. Ilalagay po sa trigger guard. Be sure, safety po is considered safety. Yan po ibig sabihin ng pangalawang sentence. It should be marked. It should be labeled. Pakitandaan po, immediately after collection. Ang purpose po, identification to prove genuineness and authenticity. Mark at the time the evidence is removed. Binanggit ko na po yun sa inyo. However, do not mark or remove hanggang hindi na po photograph. Keep a complete note kasi yun po ang magbibigay sa iyo ng paalaala pag ikaw ititestigo na. Never use X, use your initial. Record the mark use. Ilalagay mo sa police notebook mo, ano ilagay mo marka? Saan mo ito inilagay? Wow. Then, yun po, the serial number or other distinctive marks. And then, always mark the container. You have to tag them. Dapat mong itag sila. Marking po ng fire bullets sa ogay, sa nose, anterior portion. Anterior is pakilo. Doon po mamarkahan. Ano po ilalagay? Yun pong initial ng recovering officer. Initial of recovering officer. And the date. And the date of the recovery. Yan po ang dapat i-consider. Binanggit ko po sa inyo, pagka badly damaged, sa base na po ang marka. Sa base, but not on the bearing surface. But not on the bearing surface. Then marking of suspected firearms. I mentioned this to you, 3 main inseparable parts. Kung yan i-pistol, sa slides, sa barrel, at sa receiver. Kung yan po ay cylinder type, yan po ay sa cylinder, sa frame, sa barrel. Kapag po long firearms, doon, gayon din po, yan lang po maiiba kasi yung upper yun pong receiver and lower receiver, parehas mo mamarkahan. Kaya ang tingin mo 4. Pero hindi rin po. Receiver lang po yun. Upper and lower receiver. Ang preservation po niyan, pakitandaan po na the container of ballistic exhibit should be properly labeled by the investigator or by the one who collected the evidence. And all steps should be taken for the preservation of evidence. Dahil pag hindi po na-preserve ang ebidensya, yan na po. Yung acceptability niya at reliability ang magiging question. Hindi po yan tatanggapin. Preservation po means yung estado ng ebidensya ay simula nung pulutin mo hanggang dumating sa crime laboratory ay hindi nagbago. Kaya po inilalagay sa container. Nilalagyan po ng marka. Break po for 5 minutes. Ilalabas ko lang po yung may ilalabas po akong mga
Hindi ko na po isasabay din eh. Lalabas ko po dyan yung inyong mga equipment sa ballistics. Break lang po ng 5 minutes. We're now on question document examination. Pakitandaan po nito, I will just again take into consideration na ito po ang isa sa pinakamadami, tulad din po ito ng ballistics. Madaming equipment. Kaya pagdating sa board exam, obvious yung tanong dito. Even sa TOS, obvious din po yan. Hindi po yan katulad ng mga polygraphy ng camera na ang gamit na equipment ay isa lang. Although maraming adjustment at parts. Dito po, madami ditong equipment na ginagamit. Ang question document po, basta po question document, disputed document, isa po ibig sabihin nun. Yan pong document ay under po ng scrutiny or examination because of questions. Kaya nga po, question document. Mayroon pong tanong, undisputed po is more than question document. Undisputed po, mayroon na pong argument or controversy. Hindi lang po under scrutiny. Mayroon na pong pagtatalo doon. Pero pag sinabi natin questions, under examination po ang dokumento. Okay. However, pagka po yun ay technical, iisa po ang ibig sabihin nila. Undisputed, ay pwede pong magamit kahit unahin mo disputed, maya-maya gamitin mo question, they mean the same. They mean the same. Then holographic po, tandaan po are, holographic po simula sa simula hanggang sa huli, sulat kamay. Kung may bahagi po nito na encoded, typewritten, hindi na po yan holographic. Maliwanag po sinabi ko ha. Completely written and signed by one person. Hindi po pwedeng ang sumulat ay si A, pinapirma si B. Hindi po holographic yan. Kung sino po ang pumirma, siya dapat ang sumulat. Yan po ang ibig sabihin ng holographic. Simula sa simula hanggang sa huli. Then examination po. Ang ibig sabihin po ng examination, close and critical study. Close and critical study. Pagdating po sa QD, ito po yung tatandaan ninyo. Microscopic. Bakit ginagawa ang microscopic? Maliwanag po ha. Tatandaan po ninyo yan pag nag-discuss tayo maya-maya. Visual po, wala. Mata lang yan. Photographic. Chemical. Ultraviolet. Infrared. Including other equipment. Kung may microscopic, mayroon din pong ginagamit na special lighting from under, from side. Kailan yun gagamitin? Ano ang hinahanap doon? Mahalaga po yan. Pagka sinabi natin na examination. Bahagi po yan ng examen nyo.
Then collation, side-by-side examination. Critical or side-by-side examination. Then comparison, 2 or more items are put side-by-side. Yan po. Pag comparison, ang hinahanap mo na po, identifying qualities. Ang hinahanap na po ay identifying qualities. Yun na po ang hinahanap ng pagka-comparison, identifying qualities. Siya po ang hinahanap. Kaya po pag sinabing side comparison, hahanapin mo na po yung mga individual characteristics of handwriting that would identify the two handwriting which are placed side by side. Yan na po yung paghanap ng pagkakakilanlan. Yan po ibig sabihin ng comparison. Then, conclusion po, yan po, pagkatapos po ng comparison, yun na pong iyong naobserbahan na magkaparehas o magkaiba ang magiging basehan ng iyong conclusion. Ang magiging basehan ng iyong conclusion. Ano pong ibig sabihin, sir? Ang PUD po ay opinionated. Base po sa opinion ng examiner. Saan po nakabase ang kanyang opinion? Logical, common sense reasoning in accordance with established rules and laws. Yan po yung batayan niya. Yan po ang batayan niya. Yun pong kanyang opinion based on logical, common sense reasoning in accordance with established rules or standard or laws. Then cacography, bad writing. Yan po yung pangit ang sulat. Pag maganda po, calligraphy. Ang maganda po, calligraphy. Ang calcography po is different from cacography. Ang calcography po ay colored chalk. Yan po yung drawing. Yan po yung pagguhit. Yan po yung pag-drawing, pagguhit. Ang B, yung binanggit ko sa inyo, kaliwa kanan. Opinion, binanggit ko na po yun sa inyo. Opinion and conclusion are synonymous. Maliwanag po ha, kaya kanina, binanggit ko na po yan kasi parehas po yan ni conclusion. Diyan po kasi binabase ang judgment ni question document examiner sa conclusion. Kaya po tinawag opinion. Kaya lang po, hindi opinion ng ordinaryong tao. Opinion ng isang tao na mayroon pong knowledge, experience, and specialized studies. Then quality po, yan po yung hinahanap mo na identifying marks. Kanina po, may binanggit tayo sa comparison, ang hinahanap mo, identifying marks. Ang hinahanap mong iyon ay quality. Kaya po, pag itinanong sa iyo, ano ang hinahanap to establish identity or non-identity of two handwriting? Quality po ang hinahanap. Yan po yung distinct or peculiar character. Ano po yun, sir? Individual characteristics. Yan po yung tinatawag na individual characteristics. Yan po yung identifying factor of a handwriting that would distinguish, differentiate handwriting of one person with another. Yan po yung maglalagay para masabi mong kakaiba ang sulat ni A kumpara kay B.
ang sulat na ito ay parehas na kay A because they have the same peculiar character. Okay? Pagkakaiba. Yan po quality ang hinahanap mo. Classes of documents we have with question signature. Pinaka-common po yan. Ang ibig sabihin po, isang dokumento, hindi po holographic, kundi isang dokumento na encoded, typewritten, so on and so forth. Pinirmahan po ng isang tao. Ngayon po nagkaroon ng question, nagkaroon ng dispute. Whether that signature is genuine or not. Yan po. Number 1 na uri ng question document with question signature. Pinaka-common po yan. Then, yan po, document with fraudulent alteration. Pag sinabi natin alteration, pwede pong ipinasok, insertion. Ang tawag po doon, intercalation. Pagka po, ang nakalagay doon, for a while. Yun po, ibig sabihin, intercalation. Pag sinabi pong intercalation, siningitan mo. Example, children's are naughty. Nilagay mo, not. Children's are not naughty. Ay di na iba po ibig kalhugan. Yan po ibig sabihin noon. Pwede rin po erasure. Hindi po nagkaroon ng alleged fraudulent intercalation. In-erase. Ang nakalagay, children's are intelligent or are not intelligent. That is a statement. Tinanggal mo ang not. Fraudulent alteration po yun. Ano po yun, sir? Erasure. Hindi po intercalation. Holograms. Yan po. Holographic documents. Question or disputed. Kalimitan po yan sa mana. Kasi tatanggapin po ang isang dokumento tungkol sa pagbibigay ng yaman o mana ginawa sa abogado. Kung hindi, yan po, from the start until the end, sinulat lang ng isang tao. Then, document attack in the questions of material used in their production. Therefore, genuineness din po ang pinagtatalunan dyan. Ano po yun, sir? Yan dokumentong yan ay hindi yan pwedeng original. Maaring ang gumawa niyan ay si Jose. Pero yung kanyang original na ginamit na dokumento, na papel, na ink, ay hindi yan ang tunay na papel, tunay na ink. Yan po ibig sabihin noon. Documents attack in the questions of material used in their production. Ang ibig sabihin, isang taong gumawa, ginaya niya yung original, siya rin ang gumawa noon, pero alam ng mga tao, ang ginamit doong media, writing media, ang ginamit doong papel, ay hindi yung papel na yan. Hindi ang pagtatalunan po ay material use. Ang tao po yan, writing media. Bihira po yan kasi kalimitan po yan ancient. Yung mga dokumento na ginawa. At saka makikita natin yan po. Meron sinabi portrait. Ginaya lang. Okay. Documents attack in the questions of their age or date. Ibig sabihin po, yun pong dokumento ay inaatake kasi hindi yun dapat ang edad ng dokumentong yun. Bago pa lang yung dokumento pero dapat matanda na yun. Yan po. Ang tawag po dyan ay
age determination or dating examination. Ang tawag po ay dating examination. Documents investigated and the questions of typewriting. Yan na po. Yan po yung mechanical. Gumamit ka po ng printer. Gumamit ka po ng typewriter. Yan po yung magiging questions. Kung yan bagay genuine o hindi, yung ginagamit mong yan, o yung bagay nagmula sa isang printer, o nagmula sa ibang typewriter. Then, number 8, questions, document erroneously or fraudulently attack. Ano po yun, sir? Genuine. Pero sabi ng may-ari, hindi yan genuine. Hindi akong gumawa niyan. Ay, di yan po yung genuine, fraudulently attack. At ang number 7 po, identification. May pinag-aralan tayo sa identification. Ang una, photography. Ang sunod, fingerprinting. Ang sunod, DNA. Pinag-aralan na po natin ang tatlong iyon sa identification. May isa pa po na naliligwin. Identification through handwriting. Identification through handwriting. Ano po yun, sir? Yun pong mga suspicious documents na yung tao ay namatay na. Ay sinasabing ang gumawa noon ay yung namatay. See? Yan po kayang i-determine kung talagang yun ang namatay ang gumawa niyan. The identification po. Example, another example, suspicious death allegedly committed through suicide. Ngayon po, sinasabi ng kamag-anak, yan suicide note na yan ay hindi ang namatay ang gumawa. Fraudulent yan. Bakit po, sir? Sinasabi nila hindi nagpakamatay. Yung sinasabing suicide note ay hindi tunay. Ibig sabihin, hindi nagpakamatay, kundi it's either homicide or murder. Pinalalabas lamang through that handwriting, allegedly nagpakamatay. Yan po identification. Yan po identification. Kaya po pwede rin po ang identification through handwriting. Through handwriting. Pero yan po yung kalimitan ay mangyayari kung namatay na ang biktima. Pakitandaan po nito ha. Itong mga ginagamit na equipment na ito. Ano ang makikita? Bakit siya ginagamit? Yan po ang tatandaan ninyo. Example po, microscopic. Yan po yung stereoscopic examination. Stereoscopic microscope with low and high power objectives. Dalawa po, isa ay low, isa ay high. Ano pong dinidetect niyan? Ang dinidetect po niyan ay ang sumusunod. Retouching. Ano sir ang ibig sabihin na retouching? Yung pong dokumento, sumulat ka, ginaya mo ang sulat ng iba. Ang sa iyo, ate, ganyan ang sulat mo. Naku, nakita mo hindi pala ganyan. I-retouch mo para magdugtong. Yan po, retouching. Patching, the same din po, pag dudugtungin mo. Na yung iyong sulat, ang letter A mo, assuming po yan, ang letter A mo, bukas. Yung kanya, sarado. Ano pong ginawa mo? Ni-close mo. Yan po, retouching, patching. Ang tanong, pwede pong makita, opo, kitang-kita yan sa microscopic examination. Huling-huli po yan. Ano po yan, sir? Pagpapakita po yan na may forgery. May pandaraya. And unnatural pen lip.
unnatural pen lip. Ano po sir yung unnatural pen lip? Kasi lahat po tayo nagsusulat. Susulat ka, able. Bubuhatin mo. Yan po, pen lip. See? Paano kung ganyan ako sumulat sadya? Paano kung ganyan ako sadya pumirma? Ay hindi mo nakita yan. Ang dire-diretso. Ang ibig sabihin po nung sa iyo, tumigil ka, sabi mo, naku, yung pala pa ganyan. Ayan po, kita, huli. Binuhat mo ang ballpen mo sa hindi tamang panahon. Can it be? Opo, kasi ang ballpen po ay may bearing. Pagbuhat mo, hihinto. Kahit pa ibagsak mo ulit, kita. Yung iyong pinagbuhatan ng ballpen. Kaya po mahirap ang lapis. Maliwanag po yun. Mahirap ang lapis i-detect. Kalimitan po ang lapis ay sa kanyang general feature na lang. Stroke. Pero hindi po makikita dyan sino? Pen lip. Pakitandaan po, yan po ang tulong ni microscopic examination. Retouching, patsing, unnatural pen lip. Kasi ang pagsulat po ng tao ay may kanya-kanyang style. Ginagaya mong style ng ibang tao, kaya ikaw nagdo-drawing. Dinadagdagan mo. Yan po kayang alamin ng microscopic examination. Then, transmitted light. Binanggit ko na po kung anong ibig sabihin ng transmitted light, ha? Ang transmitted light ay table. Sa ibabaw ay may glass. Sa ilalim ng glass ay may ilaw. Powerful light. Ang tawag po dyan, transmitted light examination. Ayun na po dinidetermine yan. Dinidetermine po niyan erasure. Whether mechanical erasure po or chemical, kaya niyang alamin. Sunod po, serration. Serration po, ayun pong panginginig ng sulat. And some other types of alteration, pagpapalit. Kaya kung binura mo, yan po ang gamit niyan. Gusto mo makita yung serration, yung pagsulat na may panginginig, pwede po yan. Yan po, the light coming from under. Ilalagay po yung specimen sa ibabaw. Sa ibabaw. Oblique. Oblique po ay dalawang tabi nang galing ang ilaw. Dalawang tabi. Opposite side. Ano po ang dinidetermine yan? Yan po, trace forgery. Yan po, pwede rin po yung transmitted sa trace forgery. Ano po ibig sabihin ng trace forgery? Dalawa po yan. Ang isa na trace forgery, ilalagay mo ang original sa ibabaw. Kukuha ka ng ballpen na walang daan, didiinan mo. Kaya sa ilalim may kanal. Yung fake, nasa ilalim, pag tinanggal mo, susunsunin mo na lang yung iwanan na kanal. Pwede pong makita? Opo, pwede pong makita yan sa oblique light examination. Ang isa pong trace forgery, yan po, medyo mahirap. Gagamitin mo po ng transmitted light. Ilalagay mo yung pipikin mo sa ilalim ng iyong, yung original, ilalagay mo sa ilalim. Nasa ibabaw naman ang fake na dokumento. Iilawan mo sa ilalim, susunsunin mo lang. Susundan mo na lang. Susundan mo na lang ang stroke ng pirmang original na nasa ilalim. Yan po, trace forgery. Ang opposite niyan, freehand. Yung freehand, sasauluhin mo. Embossed impression. Yan po yung binanggit ko sa inyo na kapag sa ibabaw ng galing ang sulat, nilagyan mo ng sa ibabaw, pagkatapos tinrace mo,
may emboss impression yan, lubog. Pwede po yung makita sa oblique light examination. Oblique light examination. Pakitandaan po, kasama din dyan ang faded handwriting. Faded po means kumupas, lumabo. Yan po ang tawag. Eh paano po sir kung nasunog? Hindi po yan ang gagamitin. Ang gagamitin po ay ultra or infrared photography. Para kung nasunog ang dokumento, kaya mo siyang ibalik sa pamamagitan ng infrared photography. Ang tawag po doon ay charred writing or document examination. Ang gagamitin po, infrared photography. Nandiyan po ang ultraviolet. Yan po yung ginagawa sa darkroom. Maliwanag po yun ha. Ginagawa po yan sa darkroom. Papatayin po lahat ang ilaw. Ang bubuhayin lang yung iyong gagamiting ultraviolet. Paano po ang gamit niyan? Ginagamit po yan doon po sa dokumento may iba't ibang pages. Nagkaroon po ng pagpapalit. Ibig sabihin, 3 pages. Ang gusto lang baguhin yung nasa gitna. Ang gusto lang baguhin nasa likod. Kaya yung una't padalwa, original. Yung nasa likod na bago. Gusto mong malaman kung nabago ang pages, gagamitan po ng ultraviolet light examination. Tawag po, ultraviolet light examination. Also, yan po, tulad din po, pagka po, ito po yung tatandaan niya na, ang makikita po dyan sa substituted pages, yun po, yun pong color and intensity of fluorescence. Yun pong color and intensity, magkaiba po. Pag magkaibang papel, magkaiba po sila. Kaya po kitang-kita yan. Apparent, very apparent. Madali po makita. Kaya pag questions of substitution of pages, isipin mo agad si ultraviolet. Then, mechanical and chemical erasure. Okay din po siya. Tulad din po yan ng iyong lighting. Noon pong ginamit mo kanina. Yan pong transmitted light examination. Pwede rin po si ultraviolet, mechanical and chemical erasure. May kadugtong pa po ito. Yan po. ESDA. Electrostatic Detection Apparatus. Ang kanya pong dinidetect ito. Indention. Indented writings. For a while ha, for a while. Meron lang na cellphone ko lang pakitandaan po, ang ESDA po ay indensyon, yun pong pagpasok ng sulat natin. Pwede rin po siya sa transparencies of any indentation. Transparencies po ay gagawin mo yung papel na parang plastic. Ipapatong mo sa kanyang kapwa. Kaya kaya mong sukatin yung ugali ng pag-i-intend ng sulat. Kaya mo po yung alamin. Yan po si ESDA. Pakitandaan po, 3-dimensional image can be produced by ESDA. Yan po yung matagal lang tinatanong, I do not know why. Baka yan ay alam na may-ari. Ang ng examiner. BSC or Video Spectral Comparator. Lahat pong kayang gawin ng lahat ng equipment, comparison microscope, stereoscopic microscope, kaya po niya. Si Video Spectral Comparator. Kaya po kaya niya yung, ito po, board question to, yung mass or obliterated writing examination. Ano po sir, ibig sabihin niyan? Tinapunan ng kape para lumabo. Ginurihan, overwriting,
Kaya po niya yung i-detect. Reason, meron po siyang infrared, ultraviolet capability. Then, watermark kasi kaya din po niyan. Kasi meron po siyang ultraviolet. Kaya po niya yung watermark. Visible fluorescence. Kaya din po niya yun. Sir, ESDA, kaya din niya yung pong transparency. Opo. Kaya din niya yung dalawang papel. Yung isa gawin niya parang plastic. Ipapatong lang doon sa kabila. Kaya din po yan ni BSC. Kaya din po niya yung paper fluorescence. Yun pong alamin may substituted page o wala. Oblique lighting. Kaya din po niya. Transparent lighting, sir. Kaya din niya. Opo. Kaya po siya ay all-in-one. Kaya pag mayroong kanyan, hindi mo na kailangan ang iba pang equipment. Iba po, sir, ganyan. Mahal po ito. Mapakamahal na equipment ito. Million po ito. Sa matter of fact, ang meron po nito, ang meron ay yun pong Central Bank. Meron po siya niyan. Yun pong DFA. Bakit po, sir? Yun po kasing passport. Kung na-pick yan, meron po yung mga picture. Pwede po yung hanapin ni BSC or Video Spectral Comparator. Kaya dunat na kung magkano yung binili ng LCC dito. Kung ito'y parang 1.6 million sa outside of the country pa. At hindi pa po sa Pilipinas walang mabili. Kaya po yan ay ang LCC. Wala na nung iba dyan. Yun na lamang po ang ginagamit ng LCC. See? Ang question lamang dyan ay kung marunong gumamit si teacher kasi dapat pong basahin dyan ang manual. Pag hindi binasa, hindi po magagamit. Kaya sabi ng iba, sira. Hindi po sira. Tinis ko na po yun, hindi po sira yan. Lahat po kaya niyang gawin. Public illumination, open-dented writing, embossing, detect variation of infrared. Yun pong ink. Pakitandaan po ha. Pag po nagtitest ng ink, yan po yung writing media. Kung yung ink na ginamit ay genuine o hindi, ang ginagamit po infrared examination. Infrared examination. Then nakalagay po dyan, pag comparison microscope, side by side, simultaneous comparison. Kapag po stereoscopic, yan po, cross stroke. Yun po cross stroke ay sa T. Erase, pwede rin po sa G. Erasure, alteration, in others. Pwede po stereoscopic. Nakita naman po inyo kanina yon sa ballistics. For a while,